Hindi pa ito nakontento at mabilis itong nakalapit sa kanya at hinablot ang mahaba niyang buhok. Pinigilan naman ito ni Darren. Hindi mo ba alam na bukas ay ikakasal na kami ni Darren? Buntis ako, Mariel. Huwag mo naman sirain ang pamilya namin. Dagdag pa nito. Look at yourself. Itanong mo nga sa sarili mo kung nababagay ka ba kay Darren? Ang mga nagbabadya pa lamang ng mga luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naging isang hikbi. Stop it, Erica! Saway ni Darren sa nobya. Mariel, umalis ka na lang. Sambit ni Darren. Narinig mo ba sinabi ko, senyorito? Buntis ako! Hindi akin yan at hindi ko matatanggap yan. Umalis ka na bago pa lubusang mapahiya dito, Mariel. Matagas nitong saad na naging dahilan upang gumuho ang mundo niya. Bago siya tumakbo palabas na mansyon, ay isang sampal munang ibinigay niya kay Darren. Lakad, takbo ang ginawa niya. Makalis lamang sa harap ng mga taong walang ginawa, kundi ang saktan siya. Nang makalabas sa mansyon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay ng rumaragas ang tubig ulan ay ang mga luha niyang malakas na nagsisiunahan sa pagpatak. Mabuti na lamang ay may naaninag siyang tricycle na nagdala sa kanya sa apartment na tinutuluyan. Mabilis siyang tumakbo palapit sa pintuan nang makita ang mga gamit niya na nakaempake na sa labas ng apartment. Sinubukan niyang kumatok sa pinto ngunit nakalak iyon. Wala siyang ibang maisip na pupuntahan kundi bumalik sa payak na probinsya kung saan namulat ang kanyang mata sa kahirapan. Sa baryo ng Simariki. 10 oras ang biyahe bago siya dumating sa baryo ng Simariki. Malayo ito sa kabihasnan at iisang bus lamang ang bumabiyahe papunta sa lugar na ito. Dala ang isang malaking itim na bag na puno ng kanyang mga damit, ay naglakad siyang patungo sa looban kung saan sila nakatira ng lola niya dati. Nagsilabasan ng kanyang mga kapitbahay na makita siyang paparating. Hindi naman masyadong dikit-dikit ang kanilang bahay pero kapag maninirahan ka sa baryo, ay magkaramay ang lahat, lalo na't nasa isang komunidad lamang kayo. Hindi tulad ng karamihang tao sa syudad na walang paki-alamanan. Naku, Mariel, kumusta na? Matagal na panahon na rin wala ka sa baryo natin. Masayang wika ni Lola Pasing. Ito ang pinakamatanda sa baryo nila. Ito na din ang tumatayong leader ng kanilang komunidad sa Simariki. Nagmano muna siya dito bilang pagpapakita ng respeto. Gusto ko pong manirahan dito, Lola. Payapa dito at dito ko gustong manganak. Wala naman siyang dapat na itago sa kanilang lugar dahil malalaman din naman ng mga ito. Kahit siya hindi niya alam kung paano mabubuhay sa baryo. Wala siyang ibang choice kundi ang magtanim upang may makakain. May health center sa lugar na ito pero minsan sa isang buwan lamang dumadalaw ang doktor. Wala ding midwife o nurse na namamalagi. Karamihan sa mga tao dito ay kumadrona ang nagpapaanak. Ay naku, buntis ka na pala eh. Nasaan ang asawa mo? Nagtatakang tanong nito. Patay na po. Pagsisinungaling niya. May mga kakilala din na lumapit sa kanila at may napresenta na rin na buhatin ng kanyang malata hanggang sa nakarating sila sa maliit na bahay na tinitirhan niya dati. Tumulong ang iba na linisin ang bahay dahil puno na ng agiw at alikabok. May mga nagbigay naman sa kanya ng mga bagong pitas na gulay, prutas at bigas. May nakita din siyang mga panggatong na inilagay ng mga kalalakihan sa bugon o kusina. Mangiyak-ngiyak siya na makita ang kabaitan ng kanyang mga kapitbahay. Walang duda, nasa baryo Simariki na nga siya. Walang pagbabago, kahit mahirap ang buhay ng mga tao dito, hindi pa rin nawawala sa kaugalian nila ang pagtutulungan. Nang mapag-isa ay inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng tahanan niya. Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan niya. Tahanan nilang mag-iina. Sumagi sa isipan niya ang napakalaking mansyon ng mag-ama. Ang ama ng dinadala niya at ang ama nitong nagpahirap sa kanya. Wala namang masama kung sa tahanan na ito lalaki ang anak niya. Mabubuting tao ang nakapalibot sa kanila at importante ang kabutihan at kagandahang asal kailanman. Pasensya ka na anak. Hindi ko man maibigay ang karangyaan sa iyo pero susiguraduhin ko naman na mamahalin kita ng buong buo. May ngiti sa mga labing wika niya habang hinihimas ang kanyang tiyan.
Masaya pero mahirap ang buhay sa probinsya. 7 buwan na ang lumipas. Nakaipon naman siya ng konting pera para makaluwas siya sa syudad. Naghanap na din siya ng maliit na paupahang kwarto na kayang-kaya lamang ng kakarampot na pera niya. May naisantabi na rin siyang pera pang ospital niya. Nag-abot din ng pera ang kanyang mga kapitbahay na kahit maliit na halaga ay napakalaki na ng pasasalamat niya sa mga ito. Kasama niya ang pamangkin ni Aling Trining na si Donna, isang 16 anyos na dalagita. Sa susunod na buwan ay kabuwanan na niya kaya gaya ng sinabi ng doktor sa health center ay kailangan niyang lumuwas 1 buwan bago siya manganak. Tinignan niya ang kanyang kabuuan sa salamin at sinipat ang kanyang may kalakihang tiyan. Hindi na siya nakapag-ultrasound dahil mas prioridad niya ay ang kanyang panganganak. Healthy naman daw ang heartbeat ayon sa doktor. Hindi naman siya pumapalya sa pag-inom ng vitamins at malakas naman siyang kumain ng gulay at prutas na sa sariling bakuran lamang nila makikita. Kuya, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Dad is waiting already at the company. Bungad sa kanya ni Cindy. Today is the annual general assembly ng kanilang company sa Pilipinas, the Andersons Shipping Line Company. Kaya na lang, andyan ka naman eh. Sambit niya sa kanyang kapatid. Kuya, you really need to be there also. Kapag nalaman ni Daddy na palagi ka lasing, hindi yun matutuwa sa'yo. Dagdag pa nito. Bumangon siya at kinuha ang bote ng alak na hindi niya naubos kagabi at tinungga iyon. Kung sisirain mo lang din naman pala ang buhay mo, sana ipinaglaban mo na lang siya. Wika ng kanyang kapatid na tuluyan ang pumasok sa kanyang silid at umupo sa kama. Tama bang ginawa ko, Cindy? I didn't choose her because I want to keep her safe. Daddy warned me at alam ko ang kayang gawin ni Dad sa kanya. Tuwag ako, Cindy. I deserve this. Ay naku. Hindi ko alam kung bakit napakakomplikado ng buhay mo, kuya. May puntos ka naman. You need to sacrifice your own happiness just to protect the one you love. Si Daddy naman, kakambal ata ni Lucifer. Pero don't worry, hahanapin natin ang asawa mo. Malaki na siguro ang tiyan niya ngayon at alam kong kinamumuhian ka niya. Yeah, I know. Wait, asawa? Ano sinabi mo? Nalilitong tanong niya. Asawa bang nabanggit ko? Sorry, nagkamali lang. Okay. So, sasama ka na? Naubos mo ng vitamins mo. Siguro naman pwede na tayong pumunta sa company. Maligo ka na. Ihintayin kita sa baba. Mahaba nitong salaysay. Ang vitamins na tinutukoy nito ay ang alak na iniinom niya kanina. Tinatamad man, ay nagdesisyon pa rin siya na pumunta sa General Assembly. Andoon lahat ng mga stockholders nila. 50% ng kumpanya ay pag-aari nila at ang kalahati ay hawak ng mga stockholders. Si Damon Anderson ang tumatayong CEO ng kumpanya at siya naman ang co-CEO ng ama. Pero lahat ng desisyon ay kailangan dumaan muna sa kanyang ama. Pumasok na siya sa loob ng bathroom at naligo. Sinipat niya ang kanyang itsura sa malaking salamin na nasa loob ng bathroom. He looked so exhausted and miserable. Si Erica ay nangungonsumisyon na sa kanya. She's pregnant and so with his secret girlfriend na niloko lamang niya. Dati-rati naman, wala siyang pakialam sa mga babae lalo na yung mga babaeng nakuha na niya kung ano ang habol niya. He doesn't care if they will cry hard and hurt so badly. Pero noong sinaktan niya si Mariel, aminado siya na nasaktan siya. He can't deny the fact that she is the most beautiful among them and the most innocent as well. Sabay silang dumating ni Cindy sa company. Naka-formal suit siya at naka-black shades. Hindi man lamang siya nakaahit at nakapagpagupit man lang. Sa Cindy naman, she is wearing white-fitted ladies sando na pinatungan ng blue denim jacket. Naka-fitted maong pants din ito at naka-boots. Kahit kailan nga naman, napaka-rugged ng kanyang kapatid. Isa-isa silang binati ng mga empleyado nang makita silang papasok sa kumpanya. Kilalang kilala sila ng mga ito lalo na't napakalakas din ng kanilang dating. Si Cindy lamang ang pumapansin sa mga ito, samantalang siya hindi man lamang tumango o ngumiti man lang. He changed a lot. He hates the world now. Halos mapuno na ang conference room nang pumasok sila. Pumwesto sila sa tabi ng ama na nakaupo sa pinakagitnang bahagi ng mahabang mesa.
Binati din sila ng mga stockholders na makitang pumasok ang mga tagapagmana ng kumpanya. Actually, their company is the one and only multi-million company in the whole Asia when it comes to shipping industry. Well, shall we start now? Panimula ng kanilang ama. Nang walang nagsalita ay tumayo na ito at sumanya sa secretary na simulan na ang presentation sa isang malaking TV screen na nakadikit sa pader. He presented the accomplishments of the company. The crowd responded with applause. We shall now have an open forum. If you have any questions, don't hesitate to ask because I'm willing to answer it. Saad nito. Can I ask questions, sir? Lahat ng nasa loob ng conference room ay napatingin sa likuran nang may pumasok na matangkad na lalaki sa loob. Nakakunot ang lahat dahil ngayon lamang nila nakita ang estrangherong iyon. Kagaya ni Damon ay umaapaw din ang kagupuhan nito. Hindi maitatago ang kakisigang katawan ng bagong dating kahit naka-business suit din ito. Hindi lamang maaninag ang mata nito dahil sa itim na shades na suot. Naglakad ito patungo sa harapan at lumapit kay Damon. Hindi pa man ito tuluyang nakakalapit ay may humarang na 2 bodyguard sa gitna. Oh my, do you think I will hurt him? Come on, ipakilala mo naman ako sa kanila. Dad. Tinanggal nito ang shades at lumantad ang magagandang mga mata nito na kaparehong-kapareho ng mga Anderson. Savior? How? Nautal na tanong ni Mr. Damon Anderson. It's me, Dad. Lumapit ito sa ama at niyakap ito na mahigpit. Tumayo naman sila ni Cindy dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari. But they heard it right. The man called their father Dad. Cindy. Darren. I'll explain later. Sambit ng ama nila. Umupo ulit sila at gayon din ang lalaki. Ngumiti ito na makita silang dalawa. Nagsalita muli si Mr. Damon at sinagot ang mga katanungang ibinato ng mga stockholders tungkol sa kanilang shares. Nang matapos ang conference ay naiwan silang 4. Mga anak, he is Savior. Magkapatid kayo. His mom died when he was little. Lumaki siya sa States, sa lolo't lola niya. Mga anak, I know you don't have an idea about this, pero sana'y matanggap niyo si Savior. I'm sorry, Darren. Nung iniwan ko kayo ng mommy mo, nagpakasal ako sa iba at nagkaroon kami ng anak. But when she died, nagkabalikan kami ng mommy mo at nabuo sa Cindy. Mahabang salaysay nito. Savior, I'm really very sorry kung hindi ka lumaki sa poder ko. Naging busy ako sa negosyo at sa bagong pamilya ko. Patawarin mo sana ako, anak. Puno ng sinseridad na sambit ng kanilang ama. Dad, matagal na kitang pinatawad. Bumalik ako para makasama kayo at makilala ang mga kapatid ko. Seryosong wika ni Savior. Salamat, anak. Mahal kita. Mahal ko kayong lahat. Madamdaming sambit ng kanilang ama. You're an asshole, Dad. Tumayo si Darren at mabilis na lumisan sa lugar na iyon. Lihim na napangiti si Savior na makita ang galit na mukha ni Darren. Mas magagalit ito kung malalaman ang tungkol sa nangyari sa kanya at sa fiancé nito. Actually, hindi naman siya seryoso nang sinabi niya na gusto niya si Erica. Akala niya mahuhulog ito sa kanya pero mas nagalit pa ito sa ipinagtapat niya noon. Kailangan niyang gantihan ng pamilya ng ama. Gusto niyang maramdaman ng mga ito kung gaano kasakit at kamiserable ang buhay ng tao kapag walang nagmamahal. Kagaya niya noon, his dad abandoned him. Alam niya na kapag masasaktan ng mga kapatid, ay mas masasaktan ng kanyang ama. Bumaba si Darren nang tinawagan na siya ng magulang upang maghapunan. Nagulat pa siya na makita na nandoon din si Savior. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanilang ina. Hey Darren, come, let's eat. Tawag ng kanilang ina. Nang tingnan ng ama, ay muli niyang ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Galit siya dito. How could he be so strict? How could he be so perfect? Where in fact, he hid everything from them all these years. 28 anyos na siya ngayon. Ngayon lamang niya nalaman na nagkaroon pala ng ibang babae ang kanyang ama at nauna pa nitong pinakasalan. Umupo siya sa kanyang pwesto. Wala si Cindy dahil may trabaho daw ito sa sarili nitong security agency. Hello, tita!
Hi, Tito. Malakas na bati ni Erica habang papunta ito sa kanilang kinaroroonan. May hawak itong maliit na box ng cake. Lumapit at hinalikan nito sa pisngi si Darren at biglang natigagal nang makita ang nakaupo sa tabi ni Senyora. Napatili ito nang nabitawan ang box ng cake. Careful, Iha. Are you okay? Tanong ng Senyora. Opo, tita. Sambit ni Erica ngunit halatang nanginginig ito tila hindi mapakali. Taliwas noong pumasok ito kanina na napaka-confident. Umupo ka. Join us, dear. Sambit ng ginang. Pinulot na Xavier ang box at inilagay sa mesa. Umupo naman si Erica sa tabi ni Darren na napakatahimik lamang at binabaliwala lamang ang presensya ng nobya. Nakaupo siya sa gitna ni na Darren at Xavier. Erica, si Xavier nga pala. Anak siya ng tito mo. Kararating lamang niya galing States and he is a cardiologist. Magtatayo na din siya ng ospital dito. Pagpapakilala ng senyora. Inilahad ng Xavier ang palad kay Erica. Wala naman itong nagawa kundi ang tanggapin at makipagkamayan sa lalaki. Nice to meet you. Malamang sambit ni Xavier. Tumango lamang si Erica at hindi na nagsalita pa. Malalim na ang gabi nang makaramdam si Mariel ng pangingirot sa kanyang sinapupunan. Nawawala at bumabalik ang kirot ng kanyang nararamdaman. Sa isip niya, ito na siguro ang sinasabi ng mga nakatatanda sa probinsya na senyales na manganganak na siya. Hindi naman imposible dahil kabuwanan na niya. Ginising niya si Donna at sinabing kailangan na nilang pumunta sa ospital. Mabilis naman itong kumilos at kinuha ang bag na dadalhin nila. Binilang niyang muli ang perang matagal niyang inipon. Saktong 6,000 piso ito at itinupi niya sa kanyang wallet. Aray! Hiyaw niya nang maramdaman na naman ang kirot sa sinapupunan at tila may lumabas na konting tubig sa kanyang pagkababae dahil ramdam niya ang kanyang panty na nabasa. Saktong lumabas sila ng skinita ng tuluyan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa kalangitan. Parang nakikibagay ang langit sa kirot na nararamdaman niya. Mabuti na lamang at may dala silang malaking payong na kasyang-kasya sa kanilang dalawa ni Donna. Pumara at sumakay sila sa isang taxi patungo sa ospital. Maraming mga pasyente ang nakaupo sa labas ng emergency room na tila naghihintay. Nasa kasuhin sila ng mga nurse at doktor. Konti lamang ang staff ng naturang ospital kaya kailangan pa maghintay ng ilang oras ang mga pasyente. Mabilis silang lumapit sa isang nurse at sinabi dito ang kondisyon niya. Ma'am, maghintay lang po tayo ha. Tingnan niyo po, marami ding nakapila oh. May mga buntis din naman. Konting pasensya lang po ha. Pataray na sambit ng nurse na nilapitan niya. Mangiyak-ngiyak siya habang naghihintay na asikasuhin sila. Patuloy pa rin kumikirot at sumasakit ang kanyang sinapupunan. Pumikit na lamang siya at taimtim na nagdasal. Nasanay pansinin na sila ng mga nurse na naka-duty. Ma'am, kayo na po. Pero bago kayo makapasok, kailangan niyo po muna ng initial down payment. Sa wakas ay bumalik ulit ang nurse na kausap niya kanina. May dinala itong resibo at pinababayad siya sa may cashier. 15,000 pesos. Wika ng babae na nasa loob ng isang maliit na kwarto na desalamin. 15,000? Pwede po bang 6,000 lang po? Pakiusap niya sa babae. Ma'am, hindi po pwede. Initial down payment lamang po ito. Kung gusto niyo po, sa pampublikong ospital lang po kayo. Sambit ulit nito. Nakikiusap po ako. Hindi ko na po kaya. Manganganak na po ako. Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Sa kasamaang palad ay sa isang pribadong ospital sila dinala ng driver. Nakalimutan pala niyang sabihin dito na sa isang pribadong ospital ang pupuntahan nila. Pribadong ospital ito ngunit napakaraming pasyente. Dahil na rin siguro ay walang masyadong ospital sa lugar na ito. Ma'am, hindi po talaga pwede. Private hospital po ito. Sumakay na lang po kayo ulit papunta sa pampublikong ospital. At saka, ako din po ang pagagalitan ma'am kapag hinayaan ko kayong pumasok. Seryosong sambit nito. Tuluyan ang naglaglagan ang kanyang mga luha. Nag-aalala siya. Baka hindi na siya umabot sa pampublikong ospital na iyon. Itong ospital nga na napakamahalang bayad ay napakaraming pasyente na nag-aabang. Ano na lang kaya ako sa pampubliko? Ate, kaya mo pa? Tanong ni Donna habang naglalakad na sila palabas ng ospital. Kinuha niya sa isang maliit na bulsa
ang kanyang kwintas. Ang kwintas na ibinigay ng lola niya. Hindi na niya nakuhang isanla ito dahil hindi niya inaasahan na mapapaaga ang panganganak niya. Ang expected due kasi niya ay sa ika-4 na linggo pa naman. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakabangga siyang lalaki na napakatangkad at malapad ang katawan. Sa lakas ng pagkakabangga ay napaupo siya sa semento at napahiyaw ng malakas. Umuulap ang kanyang mga mata, dulot ng awa na nararamdaman para sa sarili sa oras na iyon. Mas nanlamig siya nang makitang umaagos ang masaganang dugo sa kanyang mga binti, pababa sa kanyang mga paa. "Oh shit, I'm so sorry." Sambit nito na halatang nagulat nang makita ang kanyang itsura. Parang pamilyar sa kanya ang mga berdeng mata na iyon. Parang nakita na niya ang lalaki pero nakalimutan lamang niya kung saan. Kuya, tulungan mo ako please. Kulang ang pera ko. Sa'yo na to. Sa'yo na lang to. Umiiyak siya habang iniaabot ang kwintas sa palad ng lalaking berde ang mga mata. Nang makita ang kwintas, ay bigla nitong kinuha iyon at walang imik na binuhat siya at ipinasok muli sa ospital. Sa nanlalabo at dumidilim na paningin, ay parang naririnig niya ang pagmumura nito na hindi niya maintindihan kung para kanino. "Wake up, princess, please." Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata nang marinig ang boses na iyon. Nakahawak ito sa kanyang mga kamay at hinahalik-halika ng kanyang palad. "Iha, breathe in and breathe out. You need to be conscious. Don't sleep." Saad ng isang lalaki na nakasuot ng hospital gown. Parang bumalik muli ang kanyang wisyo nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Nakabuka ang kanyang magkabilang mga hita habang tila may inaabangan ito. "Umiri ka. Sige pa." Sambit ng doktor. "Kaya mo yan, princess." Bulong sa kanya na lalaking tumulong sa kanya. Pumikit siya at umiri ng malakas. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang katawan. Higit sa lahat ng kanyang puso. Isasilang niya ang kanyang anak ngayon na walang ama. Masakit para sa kanya ngunit mas masakit isipin na itinaboy silang dalawa ng lalaking inakala niya magpoprotekta sa kanilang mag-ina. Kusang tumulo ang kanyang luha nang marinig ang iyak na isang sanggol. Ang iyak nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Wari hinihilom ng tinig nito ang kanyang pusong wasak. "It's a boy," sambit ng doktor. "Now isang iri pa, iha. May isa pa." Dagdag pa nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman nang ilagay ang sanggol sa kanyang dibdib. Dama niya ang init ng munting katawan nito. Inihanda niyang muli ang sarili at malakas ang loob na umiri ulit. Nang marinig kanina ang iyak ng anak niya ay parang may puwersang nag-udyok sa kanya na maging matatag at matapang. "It's a girl. Congratulations." Dinig niyang sambit ng doktor bago nalabo ang kanyang paningin at tuluyan ng nakatulog. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog ngunit pagising niya ay nasa loob na siya ng isang kwarto. Malaki ang kwartong iyon at alam niyang napakamahal ang bayad doon. Nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Bakit ba naman dito pa siya dinala ng lalaki kanina? Bigla siyang natulala nang tuluyang maalala ang gwapong lalaki na nagligtas sa kanya. Ang berdeng mga mata nito, ang napakagwapong mukha. Naalala na niya ang pangalan na lalaki. Si King. Ito ang customer niya sa cafeteria ni Cindy. "Princess, you're awake now. I'm really happy that I found you already. I'm sorry if it took so long, princess." Sambit ni King habang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hindi ko po kayo naiintindihan. Hindi po ako si Princess. Maria lang pangalan ko." Mahina niyang sambit sa lalaki. "For now, take a rest first. Matulog ka na muna. I know you're still tired. As soon as you're fine, ikukwento ko sa iyo kung paano ka naging si Princess." Naguguluhan man ay sinunod niya pa rin ang sinabi nito. Wala siyang takot na nararamdaman ngayon dahil tila alam ng kanyang puso na ligtas siya sa tabi ni King. "Thank you," sambit niya bago muling ipinikit ang mga mata at muling nakatulog ng mahimbing. 5 years later. "Baby, are you sure about this? Kung akong tatanungin mo, I want you to settle here in States." Tanong ng Kuya King Louis niya.
Kontra ito sa plano niyang bumalik siya sa Pilipinas. 5 years ago, when he found her so helpless at the hospital, he promised to keep her away and hid her from the people who hurt her. Isinumpa sa kanya ni King Louis Kingston na ilalayo siya sa mga Madrigal Anderson, lalong-lalo na kay Darren. She studied abroad and graduated BS Nursing, but she ended up with modeling. Hindi pa man siya nakakapagtapos ng nursing ay kaliwat kanan na ang mga offers ng mga agencies sa kanya. She's now 23 years old but looks just at her teens. Marami ang nagsasabi na mukha lamang siyang magdedebut pa lamang. Marami din ang nagtangkang manligaw sa kanya pero natatakot ang mga ito sa mga kuya niya na napakahihigpit sa kanya. Ang Kuya King Louis at Leonard niya ay napakastrikto pagdating sa kanya. Ang papa nila na si Liam Kingston ay nagtayo ng mansyon sa States upang mabantayan din siya. Siya lamang kasi ang unika iha ng mga Kingston. Naiintindihan naman niya kung bakit napakastrikto ng mga kuya niya dahil alam ng mga ito ang kanyang pinagdaanan. Panay naman ang payo sa kanya ng ate niya na balang araw ay darating din ng Prince Charming na tatanggapin siya ng buong buo. Kagaya ng sabi ng mga kuya niya, tatanggap siya ng maliligaw kapag nakagraduate na siya ng kolehiyo. Pero hindi niya goal ang makipagrelasyon kaagad. Gusto niya munang i-enjoy ang career niya bilang isang model ng mga lingerie, wine at iba pang mga produktong siya ang laging nilalapitan para sa isang contract. Kuya, trust me, okay? You told me that I'd be free after I earned a degree. Mag-cruise mang muli ang aming landas eh, wala na yun sa akin. Kinamumuhian ko siya, kaya wala ka nang dapat ipag-alala, kuya. Malambing niya sambit sa Kuya King niya. Naniniguro lang ako, princess. Kahit ako, ayoko makita ang Anderson na iyon, baka kung ano pang gawin ko sa kanya. Inis nito sambit. Dati, gusto sana magiganti ng mga kuya niya sa pamilya ng mga Anderson, pero siya na ang mismong pumigil sa kanyang mga kapatid. Hindi dahil sa ayaw niya ng gulo, kundi ayaw na niyang bigyan pa ng pansin si Darren. Ipinapakita niya sa mga kuya niya na wala nang halaga pa sa kanya ang binata, na naka-move on na siya at wala nang saysay pa ang paghihiganti. Gusto niyang maging masaya na lamang kasama ng kanyang kambal. Pero ang pagiging isang sikat niyang modelo at unika iha ng mga Kingston ay sapat na upang isampal sa mga Anderson kung sino ang pinagtabuyan nila. Hindi lamang simpleng negosyante ang mga Kingston. They also owned multi-million-dollar company, and not to mention na apo sila ng VP na napaka may impluwensya na tao hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Kahit siya ay hindi nakakalabas na mag-isa, lagi may nakabuntot ng mga bodyguard sa kanya kahit saan man siya magpunta. Ang kanyang kambal na sina Asher at Ashley ay napakalapit sa papa nila. Spoiled ang mga ito sa lolo at kahit anong gusto ay pinagbibigyan ng kanyang ama. Asher looks a lot like his dad, while Ashley is a lot like her. Asul ang mga mata ni Asher, while Ashley got the color of her eyes. Napakamasayahin ni Ashley, samantalang ang kakambal nito ay seryoso katulad ng ama nito. Nasa preschool na ang kambal. Mabuti na lamang ay may malapit na kindergarten sa mansyon ng ama niya, kaya madali lamang para sa dalawa ang pumunta sa school. 4 hanggang 5 oras lang naman ang pasok at may kanya-kanyang yaya ang dalawa. English speaking ang dalawa. Nakakasalita at nakakaintindi naman ng mga ito ng Tagalog. Mas magaling pa ata ang kambal sa English kaysa sa kanya. Last month, she signed a contract on a modeling agency. It was a 2-year contract in a lingerie company. Ang sabi pa ng mga kaibigan niya, she looks so hot daw sa lahat ng mga photos niya na naka-lingerie lamang. She didn't really expect that she would turn into a model. Parang natural na lamang sa kanya ang pagmamodelo. It looks like she was born to be a model at aaminin niyang ina-enjoy niya ang pagmamodelo. Siyempre, proud pa din siya sa sarili na unti-unti na siyang nakikilala sa larangang ito. Kahit nagsilang na siya ng kambal, ay nanatiling maganda ang hubog ng kanyang katawan.